Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Cebu. Ito po ang kwento. Alas 3 ng hapon nang marating namin ang lungsod ng San Remigio sa Cebu. Nakatanggap kami ng tawag mula sa isang kaanak namin dito na pumanaw na si Lolo Guido. At hindi biro ang edad na inabot ni Lolo. Siya ay umabot sa 100 taong gulang. Kung kaya't sa lalong madaling panahon ay umuwi agad kami ng Cebu. Dumiretso na kami rito matapos matanggap ang tawag na yun. Naninibago ako sa kanilang lugar. Masyadong naiiba ang kanilang pamumuhay sa amin. Mais ang kanin, saging na saba, kamote, kamuting kahoy, tubo, at iba pang pananim dito ang kanilang handa sa merienda na bibihira ko lang makain at hindi talaga ako sanay kainin. Gulay naman sa iba't ibang putahe yung ulam kada kain. Kung may karne man, limitado lang din. Sa isip-isip ko, baka pag alis namin dito, isa na akong ganap na kambing. Nasanay na kasi ako sa mga dilata, mga instant noodles, at panay karne ang madalas naming ulam. Bukod sa direktang nasisinaga ng araw ang kinatatayuan ng bahay nila Lolo, wala rin itong electric fan. Sariling sikap na lang kung gusto mong magpaypay. Pero marami namang abaniko sila tiya rito. Bukod dun, wala rin akong nakitang gripo rito. Kaya hindi ko alam kung saan sila umiigib ng tubig. Ma, saan ba pwedeng maligo rito? Tanong ko kay Mama. Bawal maligo dahil hindi pa naililibing ang lolo mo. Sagot ni Mama na hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Kaya nasimangot na lamang ako at naupo sa huling hanay ng mga upuan. Pinagmamasdan na lamang ang mga kabataang matatawag kong matakaw dahil kakakain pa lang, ikakain na naman. Nag-aagawan nga ang mga ito sa inihandang merienda matapos ang padasal para sa patay. Nagsidagsaan ang lahat ng mga kamag-anak kinagabihan. Ito ang huling gabi para sa lamay ni Lolo. Sa sobrang dami ng tao, hindi ko na magawang makipagsiksikan. Nagtungo na lang ako sa kwarto at doon na lang namalagi. Habang nasa kwarto, tumitingin-tingin lang ako sa bintana. Nang napansin ko ang isang anino. Hindi ko mawari kung ano yun. Pero parang anino siya sa paningin ko. Nasa malawak na bakanting lote lamang ito. Habang pinagmamasdan ko ito at nagpapalipas lang ng oras. Nung una'y akala ko'y iihi lang o dudumi. Dahil wala namang palikuran dito. Subalit, nagtaka ako rito nang muli ko itong tignan. Hindi sapat ang laki ng punong ng saging para maitago
ang kabuuan ng lalaking nasa likuran nito. Lumapit pa ako sa bintana at dumambaron para makita talaga ito. Ilang sandali pa, inanlaki ang mga mata ko nang may dalawang malalapad na mga pakpak ang nagsilitawan. Napayuko ako at itinago ang sarili sa gilid ng aparador habang tinatakpan ng dalawang kamay ang aking bibig. Pinuwesto ko ang aking kalawang mata sa isang butas para silipin itong muli. Pagkasilip ko, naroon pa rin ang nilalang na yun at kitang-kita ko ang naglalakihang pakpak nito. Paunti-unti namang lumaki ang bulto ng lalaki kanina. Sa huling paningin ko, bago ako tumakbo palabas, may mga matang mapupula na tila ba ilaw ang aking nakita. "Oh, anong nangyari sa'yo?" Alalang tanong ni Mama nang mapansin ang pagiging balisa ko. Hindi ako nakasagot agad at tikom lamang ang aking bibig. "Hoy, kinakausap kita." Kinurot ni Mama ang tagiliran ko. "Alam kong maarte kang bata, pero heto, kainin mo muna to nang hindi ka magutom kahit paano." Ipinatong ni Mama ang platong puno ng kamote. Gusto kong sabihin kay Mama ang nakita ko pero sa hindi ko malamang dahilan hindi ko malaman pero parang tikom lang ang aking bibig. Abala ang lahat sa kani-kaniyang pinagkakaabalahan. May nagsusugal. May mga nagbabaraha. May mga mamang nagiinuman naman sa bawat gilid. Sina Mama at mga tiyahin ko naman ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisitang dumarating minu-minuto. Kaya ang ginawa ko naisip kong tingnan muli ang bakanting lote. Yung puno ng saging. Dahil baka guni-guni ko lang ang lahat ng ito. At yun nga ang ginawa ko. Muli ay sinipat ko ang maliit na butas na pinagsilipan ko kanina. At hinanap ko agad yung puno ng saging na nakita ko kanina. Pagkatingin ko dun, ay wala na. Hindi ko na nakita yung nakita ko kanina. Kaya malamang, guni-guni ko lang yun. Mabilis na lumipas ang oras. At nasa kwarto lamang ako. At hindi ko na namamalayan, mag-aalauna na pala ng hating gabi. Ngunit ang bilang ng mga tao rito ay hindi pa rin nabawasan. Tatawagin ko sana si Mama para magpasama sa likuran ng bahay dahil naiihi ako. Ngunit hindi ko makita kaya nilakasan ko na lang ang loob kong magtungo ron mag-isa. Medyo napapasayaw pa ako ng konti matapos kong mailabas ang kanina pang pinipigilang ihi. Ay, salamat, nakaihi rin. Nakapikit kong sambit. Pagkatapos kong umihi, inaayos ko ng aking zipper. Nang makarinig ako ng kakaibang tunog. Parang may nagwawaswas nag-aano ng kumot. Yung parang pinapagpag na hindi ko maalaman. Hanggang sa nakarinig ako ng kasabay na hangin at malakas ang ihip nito. Sabay ito sa pagpagaspas na yun.
At dun ko pa lamang napagtanto na baka yung pakpak yun. Kasunod nun, ay nakarinig pa ako ng kakaibang pag-angil na hindi ko mawari kung sa hayop ba nagmula. Ano yun? Bigla ako na lamang nasambit dahil sa pagkagulat. Naitakip ko ang dalawang kamay sa magkabilang tenga ko at napasiksik sa haligi ng bahay nang may malakas na pagdabog akong narinig. Napasigaw ako bigla. Napatawag ako kay mama. Umangat ang aking tingin. Nang maya-maya pa parang may nakikita akong tumutulong tubig na hindi ko mawari dahil parang ang lagkit nito. At sinundan ko ng tingin yun pataas. Nang pagkatingin ko sa taas ay kitang-kita ko na ang likido na yun ay laway na nagmumula sa nilalang na nasa itaas ko. Napalunok na lamang ako nang makita ang nagtataasang mga dila na sumasayo sa hangin. Naitalikop ko ang dalawang kamay habang nakatingin sa kakaibang nilalang na hindi ko mawari kung ano. Malaki ang panot nitong ulo. Malalaki ang butas ng ilong na may lumalabas na kakaibang likido. Ang ngipin naman nito'y maihahalin tulad sa ngipin ng lagare. Hindi ko napansin ang kamay nito. Ngunit kitang-kita ko ang naglalakihang pakpak na parang sa paniki. Maikli ang paanong nito na parang sa kalabaw. Minabuti kong hindi gumawa ng ingay upang hindi na ako nito pagbalingan pa ng pansin. Pinigilan ko ang aking sarili at isiniksik na lamang ang sarili ko. Nasa itaas lamang ito. Parang nakasabit sa puno. Ngunit hindi ito nakatingin sa akin. Sa iba ito nakatingin. Kaya minabuti ko na lamang isiksik ang sarili ko kung saang sulok para hindi ako nito mapansin at hindi pagbalingan ng kanyang atensyon. Takot na takot ako ng mga sandaling yun. Ngunit pinipigilan ko ang sarili ko na gumawa ng kahit anong ingay. Pati paghinga ko ay halos pigilan ko na para lang hindi ako marinig nito. Halos 10 minuto ko rin tiniis ang aking sarili dahil hindi pa rin umaalis ang nilalang. At habang nasa ganung sitwasyon, ipanay ang dasal ko. Panay ang hingi ng tulong ko sa Diyos Ama na sana'y lumayas na ito sa aking paningin. Makalipas ang ilang sandali, ay bigla itong tumalon at lumipad paitaas. Nakakagimbal ang kilos ng nilalang na yun. Parang hindi ka panipaniwala pero kitang-kita ng aking mga mata. At sa pagkakataong yun, tumakbo na ako pabalik. At doon na ako nagsisisigaw nung nakita ko si Mama. Hindi ako napansin ng mga tao dahil sa pagiging abala ng mga to sa mga kasalukuyan nilang pinagagagawa. Tinatawag ko si Mama. At habang tinatawag ko, ay napahinto ako nang makita yung nilalang na nakita ko kanina na ngayon nasa harapan na ng kabaong ni Lolo. Parang kinukuha niya ang bangkay ni Lolo
walang kahirap-hirap niya itong nakuha. At saka lumipad sa ere palayo. Kaya napasigaw na naman ako. Tinakbo ko yung kabaong ni Lolo. At pagkatingin ko dun ay laking gulat ko na. Puno na ng saging ang naroroon. Kaya tinawag ko muli si Mama. Ngunit tila parang bingi ang mga taong nakapaligid sa akin. Parang hindi nila ako naririnig. Tila ba hangin lamang ako ngayon na wala man lamang nakakapansin. Pinalabit ko ang mga taong nasa aking paligid. Subalit sulyap lang ang inabot ko. Hinanap ko si Mama. At laking pasalamat ko nang matagpuan ko na siya. Kausap niya ang aking mga tiyahin. Ma! Si Lolo! Sabi ko agad kay Mama. Ano ba? Umayos ka nga. Alam mo, kausap ko yung mga tiyahin mo. Sagot naman ni Mama sa akin. Ma! Si Lolo, kinuha po. Sagot ko naman kay Mama. Subalit, napatingin lang sa akin si Mama na parang tingin sa akin ay nagpapatawa. At medyo nangiti pa ito habang nakatingin sa akin. Ano bang pinagsasabi mo, bata ka? Natatawang saad ni Tia Nora. Masama siguro ang epekto ng batang yan sa halos 1 linggong pagpupuyat. Sagot naman ni Tia Feli. Bakit ba ayaw niyo pong maniwala sa akin? Pagdadabog ko. Ikaw na bata ka. Umayos ka. Sagot naman ni Mama sa akin. At kinurot pa ako sa tagiliran. Nagsasabi po ako ng totoo, Ma. Si Lolo kinuha nung halimaw. Anong halimaw? At sa puntong yun, ang mga tingin ng aking mga tiya at nila Mama ay parang nangungutya na. Di ba'y natatawa na sa pinagsasabi ko? Ayaw talaga nila akong paniwalaan. Lalo na yung mga pinagsasabi ko. Di tingnan nyo yung kabaong. Tingnan nyo. Malaman nyo yung sinasabi ko. Paghahamon ko pa sa kanila. Kaya tumayo naman sila tiya. Kasama si Mama at nagtungo sa kinilalagyan ng kabaong ni Lolo. Diyos mio, kang bata ka. Ayan yung Lolo mo. Nakaw, Brenda. Pagsabihin mo yung anak mo kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Nung marinig ko yun ay natulala ako at halos hindi makapaniwala. Dahil bakit katawan pa rin ni Lolo ang nakikita nila? Samantalang kitang-kita naman na puno ng saging yun. Umayos ka, ha? Umayos ka. Makuha ka sa tingin. Huling sabi ni Mama bago niya ako iwanan dun. Humihikbing napatingin ako sa mga tao sa paligid. At ganun pa rin. Abala pa rin sila sa pagsusugal. Ako naman, napako ang tingin ko sa salaming nakasabit sa dingding. Kaya bigla akong napaisip na bakit may salamin? Wala naman yan kanina. Kaya tinitigan ko ang salamin. Sa pagtingin ko rito, ilumitaw na lang bigla yung halimaw kanina. At nakatingin sa akin ang mga mata nitong nanlilisik. Kaya pagkakita ko'y napalingon ako rito. At pagkalingon ko, hawak na nito ang bangkay ng lolo ko. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin ng mawala na lang ito bigla. Kaya muli ay ibinaling ko ang tingin ko sa loob ng kabaong. Takang-taka ako na. Bakit ganito?
Ano ba nangyayari? Ako lang ba nakakakita at nakakapansin sa mga nangyayari dito? Napaluhod na lamang ako at napakagulgol. Kinabukasan ay nilibing nila si Lolo nang parang wala lang nangyari. Parang ako lang talaga ang nakakita nung nangyaring yun. Hindi ko malaman kung paano nyo sasabihin o kung paano nyo ako paniniwalaan. Pero kitang-kita ko na yung katawan ni Lolo ay pinilitan ng puno ng saging. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kung maaari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Yolanda Ramirez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo at sa mga taga San Jose del Monte, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jobert Dasartan, boss, shoutout po. Kay Boss Igan Orgia mula po dyan sa may Tagkawayan, Quezon, shoutout po. Sa mga taga Tagkawayan, shoutout po sa inyo. Sa mga taga Libutan, Mama Sapano, Maguindanao, magandang araw po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Jainudin Tahir Boto. Boss, shoutout po. Sa mga taga Maguindanao dyan, shoutout sa inyo. Shoutout din po kay Boss Julius Apara, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ryan Pilaes dyan po sa may New Zealand. Maraming salamat po. Isa po sa mga silent listeners po natin, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bernard Pineda. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Katmon Boys dyan po sa may Makati. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Levi Gaza dyan po sa may Barangay Tinalian, Abuyog, Leyte. Boss, shoutout po. Maupay na aga. Shoutout din po kay Boss June Alcantara. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po sa Alvarez family dyan po sa may Sapang Palay, Bulacan. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Romeo Alvarez. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. At sa mga taga Sapang Palay, Bulacan, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Malvin Esquera. Boss, shoutout. Shoutout din po kay Alita at Andrea Salvador dyan po sa may Encanto, Angat, Bulacan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Chokoy Benosa. Boss, shoutout po. At kay Boss Carlos 765 dyan po sa may Pangasinan. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Ralph Dio Cariza. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Bago City, Negros Occidental. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Good Vibes PH. Boss, shoutout po.
Shoutout din po sa Malikboy family, Amaw family, Reyes family, at Rabano family dyan po sa may Pagbilao, Quezon. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Joy Reyes. Shoutout po sa inyo. Sa mga tag-Pagbilao, Quezon, shoutout po. Shoutout din po sa family at sa mga anak po ni Boss Aquila Misahon dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoya. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Rex Hunters Adventure. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss I'm a Player. Boss, shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Ma'am Maggie Mangahas. Shoutout po. Kay Boss Jun Tupas. Boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Romeo Alvarez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Goodson ng San Mateo, Rizal. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang My Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JB, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. And happy listening sa Villanes family, especially po kay Tandang Elena Villanes, kay Lisa, Eric, Eddie, Don Ramon, and Lorly Villanes from Boss Evans Villanes. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Val Dayot. Boss, si Boss Leonsky Gibe dyan po sa may Barangay Bula, Tiaong, Quezon. Shoutout po sa iyo, boss. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Beshing 6045. Boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant din po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Letra
Letran, boss, shoutout po sa inyo dyan. Sef Letran, dyan po sa may Qatar, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay boss Leonski Gibe. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po. Kay Ma'am Annie Villoya, shoutout din po. Shoutout din po kay boss Anthony Fidelis, dyan po sa may Doha, Qatar, shoutout po. Shoutout din po kay boss Joel Christian Cataluna, shoutout po. Kay boss John Moises Bungkawil, shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera, shoutout po. Shoutout din po kay boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po sa channel po ni boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel, shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May type po kayo, bisita lang sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Snack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horsey TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte.
Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kay bisita mo sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa'yo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Swirl, shoutout sa'yo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reyna Zakati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.